Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo at let's prepare ourselves in our worship. Hallelujah. Praise you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Ama. In your presence, Lord, there is fullness of joy, Ama. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalakan ng bawat isa. Sa puso, Panginoon, tunay na kagalakan nagmumula sa iyo, Panginoon. Higit, Ama, sa mga material na regalo, pagpapalang aming dinatanggap, Panginoon, ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Ang iyong paghipo, Panginoon, ang iyong Panginoong pagkilos sa aming buhay. Purihin ka, Ama. You're worthy to be praised, O God. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh,
hangganan, hindi nagbabago kailan pa man sa habang panahon. Ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong nilingin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, tapat ka, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Hawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Walang hangganan, hindi magbabago kailan pa man sa habang panahon. Ang iyong salita, Panginoon. Mga halaman ay natutuyo, langit at lupa ay maglalaho, ngunit tapat lahat ng sinabi mo. Karamdaman ko ay mapapawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong nilingin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Karamdaman ko'y papabawi, suliranin ko ay magagapi, kalayaan mararanasan ko dahil sinabi mo. Kasalanan ko'y patatawarin, panalangin ko'y iyong diringgin, ang pagtitiwala ko'y sa'yo dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, nananalig kami, Ama, sa iyong salita, sa iyong pangako, Panginoon, pangahawakan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ay may katagumpayan. Ang aming karamdaman ay may kagalingan, Panginoon. Dahil sabihin mo lamang, Panginoon, ito'y mangyayari, Ama. Purihin ka, Ama. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, Ama. Higit sa ano pa mang bagay, Panginoon, ikaw ang kailangan ng bawat isa, O Diyos. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin. Kami katagpuin, ipararating
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hangin aming dalangin. Kami katagpuin, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipalalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan tumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan
Diyos ka sa amin, O Lord. Sa lahat ng panahon, Ama, tapat ka, O Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Ang katagumpayan, Panginoon, ang kasagutan sa aming mga dalangin, Panginoon, ay binigay mo na, O Diyos. Maraming salamat. Purihin ka, palakpakan natin ang Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay umikot at batiin natin ang bawat isa ng Merry Christmas. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko na dahil di na bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko dahil pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko na dahil di na bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw natin pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig na kahari. Merry Christmas! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at muli pong palapakan natin ang ating Panginoon. Nung kanina po, nung ako po ay umaawit sa nakaharap, ngayon lang po rin ako nabigyan ng pagkakataon to really look at everyone. No? And ang sarap po sa pakiramdam na sama-sama po tayo. Ang
kapatiran po, no? Sumasamba, umaawit, sumasayaw, and all the time nagtataas ng ating mga kamay para sa pagpuri at pag-honor sa ating Panginoon. And ngayon naman po, sino po ang excited sa atin na magbalik, magpakita ng pagmamahal, ng katapatan, and to honor our Lord with our finances? Sige po, magsabi ng Amen. Sarap po pakinggan na lahat po tayo ay excited. 2024, malapit na magtapos ang chapter ng 2024. And alam ko, lahat po sa atin makapagsasabi dahil po sa biyaya at grasya ng Panginoon, ay masasabi natin na truly we are blessed this 2024. No? The fact that we are here, na nagsasamba, nabigyan ng pagkakataon, na blessed na magsamba at magbalik para sa ating Panginoon, is a great privilege. No? Pagtitingnan po natin, hindi lang po sa material na bagay. 'Di ba? Hindi lang po 'yan sa material na bagay. Ang blessing po comes in many ways. No? Nagsabi nga 2 weeks ago ni Pastor Rene, 'di ba? Yung kalusugan, ating pamilya, ating mga kaibigan, ang ating trabaho, blessing, at marami pa. No? Minsan kasi, hindi natin nare-realize yun. And, true enough, no? Hindi natin nakikita yun kung gaano katapat sa atin ng Panginoon, kung gaano kabait sa atin ng Panginoon. And, sa akin nangyari yun eh. I'll tell you a story, no? Na, karoon ako ng realization. 2 weeks ago, di ba, siyempre, Christmas, natural po sa atin, no, sa pamilya, lalo na sa mag-asawa, na magbigay ng regalo. Pero, I don't know kung ako lang po yun, no, pero yung style ko kasi is, gusto ko yung ibibigay sa akin, at gusto ko sabihin, at gusto ko tanungin. So, actually, pag-usapan namin, it was just a casual conversation. No? I think we came from church, no, one Sunday afternoon, pauwi, naglalakad kami. Naalala ko talaga, from the parking, going to our unit. And sabi ng wife ko sa akin, ano regalo mo sa akin? Kasi ako, nagpre-prepare na ako ng mga gifts para sa mga office mates, sa kaibigan. And sabi niya, ako naman, anong regalo mo sa akin? Sabi ko, ano ba yung gusto mo? So, isip-isip siya, nagsabi siya ng mga a few things. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Now, it's her turn to ask me. Sabi niya, ikaw, ano ang gusto mo? And you know what? Ang tagal ko bago makasagot. Tinatanong ko ang sarili ko nga din. At totoo po ito, my wife can attest to it. Sabi ko, tagal. Isip-isip ako, ano kaya ang gusto ko? You know what I realized? Hindi yung kung ano yung gusto ko eh. Kundi, na-realize ko na lahat pala ng kailangan ko, nandun na. Naibigay na ng Panginoon. Kaya hirap ako mag-isip kasi what I need was already provided by the Lord. Diba? And I'm sure ganun din po sa atin. Diba? Si Lord has provided us with everything that we need. Although hindi man niya maibigay sa atin ang lahat ng gusto natin, yung want natin. Kasi there's a reason. Diba? So, see, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Touch.
let me read to you, no? I came across a passage from the Bible na nagustuhan ko. If we can all read together from Matthew chapter 6 verses 31 to 32. Matthew chapter 6 31 to 32. No? So, ang sabi dito, sige po, sabay-sabay po nating sabayin and namnamin po yung magandang salita ng Panginoon sa atin. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. See? Amen. No? So, lahat po yan, alam na ng Panginoon, and we doesn't have to worry, no? As long as tayo maging tapat, we seek Him first. Diba? Tapat tayo ay nagbabalik, tayo po ay faithful, and we seek Him first. Then, let me also remind each one of us dun sa sinabi ni Pastor, no? Nung 2 weeks ago, Pastor Rene, let us focus on what we have and not focus on what we do not have. Yun po yung lagi nating iisipin. Lagi po nating ilagay sa ating isipan kung ano po ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sige po, I encourage everyone, no? Na every time po na pumunta po tayo sa harapan, it is not just na maghulog tayo ng ating kaloob, pero may meaning, may deeper meaning, no? Because we offer it to the Lord. Sige po, mga kapatid, tayo po ay magbigay ng ating pagmamahal. Let us now stretch our hands, bow our heads, and pray for our tithes and offerings. Dear Lord, we just want to thank you for your goodness, Panginoon. Although we don't deserve it, but by your grace and faithfulness to your children, you have provided everything we need. Panginoon, nawa po'y lalo niyo pong pagpalain ang mga anak ninyo na naririto ngayon, kasama po ang kanilang mahal sa buhay, and we acknowledge that everything we have comes from you, and we would not have achieved anything without your grace and blessing. Panginoon, we give you all back the glory, honor, and praise, and for this year, we want to thank you that we're still standing by your grace, and we know, O Lord, that the coming year, O Lord, you'll still be there for us. You'll still be there for everyone because we are your children and you love us. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.
celebration. At bago po ang lahat ay gusto rin po muna natin i-acknowledge yung ating mga first time this morning. So, tinatawagan po si Janelle Gallego. Tama po ba? Hi, pwede ka po bang tumayo? And yan, welcome po sa ating church. Welcome po. And si Elizabeth Sarino. Narito po ba? Elizabeth? Lumabas po, sige po. And si James. Sorry kapag hindi ko po, ewan ko kung tama po yung pronunciation, pero Estolaten, tama po ba? James? Lumabas din po. At meron po ba akong mga first time na hindi natawag this morning? Si James, ano pong name? Sige po, pwede po ba kayong tumayo? And we just want to acknowledge you po. Ayan, thank you Lord. Welcome po sa CCOF. At katulad po ng madalas po naming sinasabi, ngayon po ay visitor po kayo, pero next week, sa inyong pagbabalik, kayo na po ay part ng aming family. Thank you Lord. Welcome po. And praise God. Good morning, and it's so great po to see you everyone. At almost 10 days na lang po ay Christmas na. 10 araw na lang ay Christmas na. Yan, sino nang ready sa mga Christmas rush? Yan. Sino na po ang ready sa mga mahabang grocery lines? Sino na nakapag-grocery, no? Para sa kanilang Noche Buena. At inunahan na ang mga traffic. Sobrang traffic po ngayon, ano? Kahapon po ay nagpunta po kami sa reunion po ng aming family. Ay, dyan lang po yun sa Tikling banda at inabot po kami ng 1 oras. So from Pasig to Tikling, inabot po ng 1 oras. Ganun po katindi yung traffic. Alam niyo po, ang mga tao, ang mga tao po sa buong mundo naniniwala that Christmas is a holiday, it is a tradition na ginagawa po natin every December. Pero para po sa ating mga Kristiyano, para po sa ating mga mananampalataya, we believe na ito pong season na to, it is an outpouring of joy. Kasi po, nagmumula po ito sa totoong dahilan kung bakit po tayo nagse-celebrate, and that is the birth of our Savior. Bagamat meron pa din naman po tayong mga pinupuntahang celebration, mga reunions, mga Christmas party, pero sana po ay wag po nating kalimutan yung ating time sa ating Panginoon. I know struggle po ito dahil busy nga po itong season na to, no? Pero sana po ay pagkakataon din po natin ito to reflect and to thank the Lord for sending His Son para po sa atin, at dahil po yan sa pagmamahal niya sa atin. Amen? And so, bago po ang lahat, tayo po muna ay umuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Lord, tunay nga po na napakabuti mo sa aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, na itong kagalakan na nararanasan po namin, nararamdaman po namin, Panginoon, ito po ay bunga ng iyong pag-ibig sa amin. Lord, thank you dahil ipinaalala mo at ipatuloy mo pong ipinapaalala na ang aming mga buhay, Panginoon, ay regalo mo po. At salamat, Lord, for this gift na ibinigay mo po sa amin. At ito po yung greatest gift na meron po kami is yung pinadala mo po ang iyong kaisa-isang anak para po sa amin. And yun po yung aming sineselebrate, yun po yung aming nais na maranasan at maramdaman sa season po na ito, na ikaw po, Panginoon, yung highlight, ikaw po yung ma-magnify, ikaw po, Panginoon, yung makita sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. And nawa sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito, ikaw pong siyang patuloy na manguna. Lord, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. At ang tanging nais po namin, Panginoon, ay makareflect, Panginoon. Makita po namin, Panginoon, yung nais mo pong ituro sa amin. Sa gitna ng kabisihan, Panginoon, ay turuan mo po kami na tingnan pa rin po, mag-focus pa rin po, Panginoon, sa kung ano yung meron po kami. And that is my relationship. That is our relationship with you.
Kaya Lord, ikaw pong siyang patuloy, Panginoon, na manguna sa lugar na ito. At hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga tenga, ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo, O God. Lord, alisin mo po ang anumang mga hadlang. Alisin mo po, Panginoon, ang pagkaantok. Alisin mo po, Panginoon, yung katigasan ng puso, Panginoon. Kundi palitan mo po ito, O God, ng puso na magkaroon ng habag, magkaroon, Panginoon, ng karunungan. At turuan mo po kami, Panginoon, na magbago sa kung ano po, Panginoon, yung reason for this season. Kaya, Lord, itinataas ka po namin sa lugar na ito. Ikaw po ang siyang aming ninanais, Panginoon. At ikaw po ang siyang patuloy na manguna. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. And we are still in our series, The Christ of Christmas. Last week po napag-aralan natin, napag-usapan po natin yung divine role ni Jesus as our Savior and Redeemer. And today po, ang ating pong goal ay maunawaan ano nga po ba yung dapat nating tingnan sa Kapaskuhan. This celebration, this season, what do we need to seek? We know that Jesus is the reason. Alam naman po natin na si Jesus po yung reason for this season. Pero gusto po natin na makita ng bawat isa yung ibinahagi po ni Jesus na kagalakan para po sa mundong ito. Yung joy sa mundong ito. How did Jesus bring joy to the world? Kaya ang title po ng ating pag-uusapan is Season of Joy. Ang kagalakan po na ibinigay ng Diyos, yung joy po na ibinigay ng ating Panginoon, hindi lamang po sa panahon ng celebration, hindi lamang po sa panahon ng Kapaskuhan, hindi lang po sa panahon ng 13-month pay, sa panahon ng madaming regalo, pero in every season ng buhay po natin, Jesus came into this world to bring joy and hope para po sa atin. Tayo pong mga Pinoy, kilala po tayo na October or September pa lang, nagse-celebrate na tayo, nagpapatugtog na tayo ng mga Christmas songs. Tama ba? Naririnig na natin yan sa mall, sa kapitbahay. Kaya tayo po, this is a reminder that Christmas time is malapit na talaga. And Christmas time is supposed to be happy. Kaya I know very, very Christmassy yung ating mga napapakinggan sa mall, no, sa mga tugtugan. It's the most wonderful time of the year. O kaya have a holly jolly Christmas. O kaya jingle bells, di ba? Itong mga usual na napapakinggan natin sa mall. O kaya sino pong madalas dito sa SMEs? Sa SMEs, hindi na po yung kanta ni Jose Marichan ang madalas ko pong mapakinggan. Ito pa, ulit-ulit po natin napapakinggan yung kanta ni Mariah Carey. Yung buwelo pa talaga siya eh. Di ba? And sa SMEs, hindi masyadong napapakinggan na ngayon si Jose Marichan kasi alam na ng tao si Jose Marichan. So, si Mariah Carey na, no? Talagang very Christmas time na po tayong sa mga panahon na ito. Etong mga songs na napapakinggan natin, it's all communicate that the birth of Jesus is parang trouble-free season. Parang walang problema, no? Sa mga, kapag pumunta ka, napakinggan mo yung mga ganong tugtugin, parang ang saya. Ang sarap pakinggan, ang saya-saya dahil malapit na ang Kapaskuhan. Siyempre, bukod sa month-long handaan, sa mga kainan, sa mga reunion, sa mga Christmas parties, sa mga celebration, isa din po sa mga iba, inaabangan natin is yung holiday. Sino nang ilang araw na lang, holiday na, wala nang pasok sa trabaho, wala nang pasok. Ayan, yung mga nakaabang na sa mga holiday break. Siyempre, yung mga estudyante po natin, number 1, no? Excited nang makapag-holiday break. At yung iba naman po, we celebrate Christmas, we celebrate New Year, umuwi tayo ng probinsya, sa mga family natin, may mga meron na po tayong mga kapatiran na nakapagpaalam na at umuwi na po sa kanilang province para po sila ay makapag-spend ng Christmas time.
Isa po ito sa mga nilulook forward natin kasi pahinga po ito, pahinga nga ba? Sa mga nanay, pahinga nga ba ang Christmas time? At pahinga kasama rin po ng ating mga mahal sa buhay. For us, ito po ay exciting and extravagant season kasi lahat po ay meron pong mga natatanggap na regalo. At syempre, yung mga naipon natin sa buong taon ay binubuksan na. At alam niyo po, sa panahon na ito po yung exciting and extravagant season. Lahat po tayo, parang ang yaman ng tao. Kasi parang hindi natin makikita sa bahay. Lahat nasa mall. Bukod sa nagpapalamig, pero talagang lahat, ang haba ng mga counter, ang haba ang tagal ng Grab, 'di ba? Yung mga na-experience natin this extravagant season. Pero alam niyo po ba, sa panahon po kung saan ipinanganak si Jesus, hindi po ganun ka-extravagant or hindi po ganun kabongga yung araw ng kanyang kapanganakan. Dahil we know, katulad po ng ating pinag-aralan last week, si Jesus po ay isang katuparan sa propesiya, kung saan siya po ay isang hari, siya po ay isang tagapagligtas, pero ipinanganak sa pinakasimpleng lugar, place that you cannot imagine, place na hindi inaasahan para sa isang magiging hari. Alam niyo po, ang ating Panginoon ipinanganak sa pinakamababang lugar sa kung saan isang sabsaban. Simple, pero po yung kanyang kapakumbabaan ay nagdulot po ng joy in our life. Imagine nyo na lang po yung isa sa mga favorite nating kwento, when they encounter Jesus. Sabi ng Bible, exceedingly joy nang makita po nila ang ating Panginoon. Kung paano po sila kasaya, kung gaano po sila ka-excited na hanapin yung tagapagligtas, kung paano rin po nila inihanda yung kanilang mga regalo. At kahit malayo, matagal, nakakapagod, but still they are excited to encounter the Messiah. I know familiar po sa atin ito dahil ito po ay nahaginan na po last week ni Pastor Alfred. At ito po ay kwento ng mga wise men or ng mga magi in the Bible. Let's open our Bible in Matthew 2. If you have your Bible, we are always encouraging po na tayo po ay magdala ng ating mga physical Bible. And let's open our Bible in Matthew 2. Nandyan na po ba ang lahat? Ayan, Matthew 2. And sa kwento pong ito, sa panahon na yon, meron pong mga wise men na sinabi po ang Bible. And just to clarify, para po sa mga wala last week, binanggit po ito ni Pastor Alfred na wala pong sinabi ang Bible at hindi din po binanggit na 3 lang ang mga wise men. Wala rin pong sinabi ang Bible na ang kanilang mga pangalan ay Baltasar, Melchor, o Gaspar. May narinig pa nga ako last week, Gomburza. Kaya hindi po totoo yung kanta na may 3 haring nagsidalaw. Kaya sana po, wala po sa ating magse-celebrate ng 3 kings sa January kasi hindi po sila mga hari. Sabi ng Bible, they are wise men. They are also known as magi. Ito po ay short for magician. But these wise men, na isang mga magicians, pero tayo ang iniisip natin, pag magicians, naghahati ng katawan, naglalabas ng rabbit sa sombrero. These magicians are not for entertainment because these magi they don't practice black magic. Sabi sa pag-aaral ay nagmula po sila sa marangal na pamumuhay. They are noblemen. They are educated, they are wealthy, they are very influential, they are full of wisdom. Ang mga magi po, they were known, sa panahon na yon, they were known for wisdom na makapag-interpret ng dreams. Because they are astrology and they know how to read signs. Pero yun po ay divine knowledge. Ang mga magi po, they were astrologers.
na nagpa-practice ng ancient custom of divine knowledge. So, ibig sabihin, galing po sa karunungan ng ating Panginoon yung kanilang karunungan. And pinag-aaralan po nila yung mga stars, yung mga planets, and they were known bilang mga expertise in interpreting nighttime sky. So, pag sinabing Magi, sila po ay mga matatalino and they are counselors ng mga rulers and those who are in higher position. Sila po ay mga advisors, counselors ng mga tao na merong mga higher positions. Sila po yung mga tao, dahil sa karunungan nila, sila po ay may kakayahan na mag-interpret ng dreams. They are known bilang mga matatalinong tao. Kung maalala nyo po si Haring Nebuchadnezzar, isa po sa mga kwento sa Bible, nung siya po ay nanaginip, isa po sa mga inas niya o tinanong niya about his dreams is mga wise men. Because sila po ay mga kilalang mga counselors, advisors ng mga hari, yung mga higher positions. Pero in Matthew 2, in this account, iba po itong mga wise men na ito, dahil sila po ay mga matutuwid na tao. They are not idolaters. Hindi po sila nagpa-practice ng mga black magic or hindi po sila naniniwala sa horoscope because lahat po yon ay meron po silang karunungan patungkol po sa Bible or sa Word of God. They have wisdom about the law of Moses. Alam po nila ang commandments sa ating Panginoon. Alam po nila ang prophecies. Pinag-aaralan po nila ang lahat ng mga pangyayari sa Old Testament. Si Prophet Isaiah po, he prophesied na yung kapanganakan po ng Messiah ay isang bata from the royal family who would be a great ruler. So sa panahon na yon, ang mga Jewish people po na meron inaasahan, ine-expect po nila na meron pong isang tagapagligtas na manggagaling sa lahi ni David. So inaasahan nila na meron pong magliligtas sa mga Israelites dahil yun po ay prophecy. And ang iniisip po nila isang tagapagligtas na manggagaling sa lahi ni David that who would free them from Roman rule. Kasi sa panahon po na yon, sila po ay sakop ng mga Roman people. Kaya naalala niyo po, nung si Jesus po ay lumaki na at nagme-minister na po siya, meron pong nagtanong sa kanya na isang teachers of religious law or prophet, anong tawag doon? Teachers of religious law? Pharisees, Sadducees, yun. May nagtanong sa kanya, Jesus, kanino ba kami mag-o-offer? Kay Lord or kay Caesar? Di ba? Naalala niyo po yung kwentong yon. Because Caesar is a Roman emperor. So sila po, sa panahon na yon, sa panahon po ni Jesus, sila po ay sakop ng Roman Empire. Kaya inaasahan po nila na ang magpapalaya po sa kanila, sa mga Israelites, sa mga paghihirap at sa pananakot, ay yung darating po na tagapagligtas. But more than that, alam naman natin, si Jesus po ay magpapalaya sa atin sa kasalanan, sa kamatayan, at magbibigay po ng freedom. Hindi lamang po sa mga Roman rulers ng mga Israelites sa panahon na yon, but freedom in our guilt, in our shame, because of sin, at magpapalaya po sa atin sa pangunguna ng kasamaan dito sa mundo. Ito pong mga wise men na ito, meron din po silang mga dalang mga regalo. Ito pong mga dala nila ay hindi po mga ordinaryong regalo. Hindi po ito laruan, hindi po ito pagkain, hindi po ito damit. Kasi usually ganun tayo, no? Kapag sinabing bata, alam natin laruan, damit, alam natin na mga material na bagay. Pero alam niyo po sa panahon na yon, ang mga wise men po ay hindi po nagbigay ng mga ordinaryong regalo para kay Jesus. Meron pong isinisimbolo itong mga regalo na ito. Dito po natin makikita yung identity ni Christ at kung ano nga ba yung kanyang mission and purpose sa kanyang pagparito. Isa po sa mga dala nila ay gold. Ang gold po, alam naman natin na sobrang value po nito, sobrang higher value po ito, no?
ang gold, laging sa panahon na yon, laging binibigay po ito sa hari. So hindi po ito pwedeng ibigay sa isang ordinaryong tao. Lagi po itong sa mga royalty ibinibigay. Dahil una, ito po ay valuable at binibigay po ito sa mga higher value ng mga tao. Gold was gift for royalty. Sinisimbolo po nito yung kingship ng ating Panginoong Jesus. Gold was a timeless possession. Ibig sabihin, lumipas man ang panahon, lumipas man ang maraming taon, ibaon mo man yan sa lupa, ibig sabihin, hindi nagbabago ang halaga nito. Lalaki at lalaki pa yung value nito. Kaya ang gold, madumihan man yan, itapon man yan sa putikan, sa basurahan, pupulutin pa rin po yan ng tao. Kasi ganun po ka-value yung gold. Hindi magbabago yung value nito kahit saan man yan, kahit man yan madumihan or kahit man yan ay maputikan, gold pa din po ito. And katulad po ng ating Panginoong Jesus, kahit po siya ay pinanganak in a manger, kahit po darating ang panahon sa kanyang paglaki, sa kanyang pagmi-minister, siya po ay maghuhugas ng paa ng mga disciples. Kahit po darating din ang panahon na tutulo po yung kanyang dugo, masusugatan yung kanyang katawan, mamamatay sa pinakamababang uri ng parusa, pero alam niyo po, yung identity po ng ating Panginoon bilang hari ay hindi po magbabago. Siya po ay mananatiling hari. Siya po ay mananatiling Diyos. Kahit po siya po ay napako sa cross, yun po yung kanyang identity. Kaya po yung gold, it is a foreshadowing of His identity as King. Pangalawang regalo po ay yung myrrh. Ang myrrh po ay isang spice na ginagamit para po sa katawan ng isang namatay na sa panahon na yon para hindi po mamaho yung isang patay. At alam niyo po, sinisimbolo po nito yung kamatayan po ng ating Panginoon na para po sa ating mga kasalanan. Darating ang panahon siya po ay mamamatay. Yun po ay sinisimbolo, foreshadowing ng paparating na kanyang kamatayan. Pangatlong regalo po is the frankincense. Alam niyo po, ang isang frankincense ay isa pong mabangong dagta. Alam niyo po yung dagta, di ba sa mga puno, yung puti po? Yun po ay dagta na, ang frankincense po ay dagta na nagmula po sa puno sa bandang east. At bago po ito makuha, bago ka makapuno ng frankincense, ay milyon-milyong dagta po ang kailangang ipunin at iproseso para makabuo po ng isang frankincense. So sa panahon na yon, napakamahal po ng frankincense at ginagamit din po ang frankincense for perfumes and incense. Sa Old Testament, sa pag-o-offer po sa panahon po na yon, ang frankincense po, ginagamit din po yan. Kasi nung panahon po ng Old Testament, kapag nag-o-offer po ang mga tao, ay hayop. So, bago po yan, kapag tumulo na po yung dugo, ay ini-sprinklean po ng incense or ng frankincense for offering. At dahil po dun sa frankincense, dun sa incense na yon, bumabango yung kapaligiran. At ito po yung nagiging mabangong samyo na nalulugod ang Lord sa offerings na to. Kaya alam niyo po yung sinisimbolo ng frankincense, yung pagiging mabangong samyo ng ating Panginoon nung inoffer po niya yung kanyang sarili at ito po ay naging kalugod-lugod sa ating Diyos Ama. Nang dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus bilang isang offering ay naging sapat po yun para sa kabayaran po ng ating mga kasalanan. Kaya alam niyo po yung mga dala nila, foreshadowing po yun sa purpose at sa identity ng ating Panginoon sa kanyang mission at sa kanyang gagawin sa mundong ito. Ang mga wise men po, hindi po sila nagdalawang isip na hanapin ang tagapagligtas. Their journey in seeking Christ started. Sabi po sa Matthew 2 verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem,
may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. And the wise men, these wise men, traveled 1,000 times o 1,000 miles papunta po sa ating Panginoon. Napakalayo po. Sabi po sa isang pag-aaral, yung geographical study po ng location ng mga wise men, kung yung pinagmulan ng mga wise men sa location ni Jesus, dahil wala pa namang sa panahon na yun, wala pa namang eroplano, wala pa namang transportation, tinitingnan po nila to. Hindi natin alam, baka by foot or baka sa camel. Pero pinaniniwalaan po na almost half of the earth, kalahati ng mundo, yung kailangan nilang lakbayin para lang po hanapin yung hari. Para lang hanapin po si Jesus. Kaya po dito pumasok yung star bilang kanilang guide. Kasi sa panahon na yun, wala pa namang Waze. Wala pa namang map. Kaya po alam nyo, yung star yung kanilang naging guide. Now, please wag po kayong magtaka or wag po kayong malito. Hindi po sila mga manghuhula na pag sinabing astrologers, manghuhula na gumagamit ng pag-ikot ng buwan, ng araw, o ito, dapat pumunta ka dito. They are astrologers, hindi sila gumagamit ng horoscope. Astrologers means pinag-aaralan po nila yung sky. Pinag-aaralan po nila yung langit, yung galaw ng mga planeta, ng mga buwan. They were known for their expertise na i-interpret yung mga sky. Pero, ito po ay divine knowledge about the prophecy. So, they are full of wisdom, kaya alam nila na may darating na hari, may darating na tagapagligtas, dahil po sa sinabi sa isang propesiya. Ito po yung prophecy. So, Numbers 24:17, meron akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Paki-highlight nga po yun. Lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipulin, lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Kaya alam niyo po, yung bituin po na binanggit po dyan, yan po ay isang katuparan. Kaya alam nila na dapat po itong sundan dahil ito po ay galing sa propesiya. We know na sila po ay nagpunta sa Bethlehem sa Judea. Kung titingnan po natin sa kwento, ito pong mga wise men ay nagtanong. So, hinanap po nila yung susunod na hari. Siguro ine-expect nila na yung susunod na hari nakatira sa isang palasyo. Nakatira sa isang magarbong lugar na kung saan maganda ang higaan, maganda ang lugar, maraming bodyguard, kaya siguro napadpad sila dun sa palasyo. Pero nalaman po ito ng isang hari. Sa panahon na yon, siya po ang namumuno sa lugar na yon, at ito pong hari na to, he is ruthless, he is danger, he is not good. Siya po ay masama. Ito po ay si King Herod. Siya po ay sakim. Kaya nung nalaman niyang ipinanganak na ang susunod na hari na, naisip niya, ito siguro yung pwedeng, siguro naisip niya, ito yung pwedeng pumalit sa akin. Kaya alam niyo po, na-disturb siya eh. Una, dahil hindi siya yung karapat-dapat na mamumuno sa mga Hudyo. Kasi sa panahon na yon, si Herodes po is a Roman king na kung saan siya po ay hindi po karapat-dapat na mamuno sa mga Hudyo. Dahil sabi sa propesiya, magmumula sa lahi ni David. Pangalawa, ayaw po ng mga Hudyo sa mga Roman people. Pag nalaman ng mga Hudyo na merong susunod na hari at ipinanganak na ang susunod na hari, ito po yung magiging dahilan para po mawala at alisin siya sa pagiging hari. Kaya alam niyo po, pwede po itong maging kudeta sa panahon na yon kapag nalaman ng mga Israelites. Kaya ang ginawa po ng hari, nag-imbestiga siya. Inalam niya sa mga priests, sa mga teachers of religious law, inalam niya kung saan nga ba magmumula ang susunod na hari. Sabi po sa Matthew 2, verse 5-6, tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na mamamahala
sa aking bayang Israel. After niya pong malaman, ay nagpatawag po siya ng private meeting sa mga wise men. Inalam niya lahat, pati kung kailan una nilang nakita ang bituin, para alamin kung ilang taon na nga ba silang naglalakbay, ilang taon na nga ba itong batang ito, kung ano na nga ba yung edad ng susunod na magiging hari. Kaya in Matthew 2, verse 8, pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin yung mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, pagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako'y pumunta roon at sumamba sa kanya. Nagsinungaling po si King Herod. Ang totoo, meron po siyang masamang plano. Kaya alam nyo, after po matagpuan ng mga wise men si Jesus, nag-warn ang ating Panginoon sa mga wise men sa pamamagitan po ng isang panaginip. Sabi po doon, Matthew 2:12, talo na po tayo dito, nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Kaya alam niyo po si King Herod, nung nalaman niya po na hindi na dumaan itong mga wise men para sabihin kung nasaan ang hari, ang ginawa po ng hari, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon, 2 years old, pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Ganun pa man, alam po natin na kahit po meron kinaharap na mga ganitong klaseng danger sa panahon nila. Ito po yung good news. Dahil po sa kanilang paglalakbay, sa paglalakbay po ng mga wise men, natagpuan po nila ang tagapagligtas. Sabi po sa Matthew 2:10-11, ganon na lamang ang kanilang kagalakan. Nang makita ang bituin, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata, sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Dahil at last, sa layo po ng kanilang journey, dumating na po yung araw that they encountered the Savior and the Redeemer. Kaya gano'n na lamang po yung kanilang kagalakan eh. Sabi sa ibang translation, they are overjoyed. They are filled with joy. Kaya po sa kagalakan na meron sila po ay sumamba at nagpatira pa. Dahil natagpuan po nila yung tagapagligtas at ito po ay nagbigay kagalakan, hindi lamang po sa kanila, pero sa atin po, sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay po ng kagalakan, hindi lamang po sa bansang Israel, hindi lamang po para sa mga Hudyo, but Jesus brought joy into the world. Sa Bible po, every time na nagmi-minister po ang ating Panginoon, every time na siya po ay nagpapagaling ng tao, siya po ay nagka-cast out ng demon, siya po ay nagpapatawad, joy or kagalakan po ang nagiging resulta nito. Nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon at nalaman po natin yung promise ng ating Panginoon para sa atin, tayo rin po ay napuno ng kagalakan. Amen? Marami po tayong mga experiences na hindi po napantayan o hindi kayang pantayan yung kagalakan na ibinigay po ng ating Panginoon simula po nung makilala po natin siya. Amen? Kaya katulad din po nung patotoo kanina ni Kuya Jurgen sa ating tithes and offering, lahat ng bagay na meron po tayo ay binigay na po ng ating Panginoon. And the greatest blessing na meron po tayo is because nasa atin na po ang ating Panginoon sa ating buhay. Because of our relationship with Christ, kaya meron po tayong kagalakan. We are satisfied. Di ba? Amen? And alam natin na kung wala ang Diyos bilang mahalagang bahagi sa ating buhay, alam natin mananatili po tayong empty. Kasi yung joy na ibinibigay po ng mundo, hindi po kayang i-feel na yung emptiness and yung purpose natin. Joy is more than feelings, but joy fills our heart for the hope na kailangan po natin. Katulad din po ng mga Magi, nung nakita po nila si Jesus, nandun po yung assurance, nandun po yung pag-asa
nandun po yung joy. Alam niyo po ba, na sa kwento, patungkol po sa kapanganakan ni Jesus, witness din naman po ang mga shepherd. At ganun din po ang mga shepherd. When the angel announced the birth of Jesus sa mga shepherds in the field, ang isa sa mahalagang expression na ipinakita in Luke verse 2:10, but the angel reassured them, "Don't be afraid," he said, "I bring you good news that will bring great joy to all people." Yung great joy po na tinutukoy po dyan, ay nagkatawang tao para po ibigay ang mabuting balita at maranasan po natin ang kagalakan. He was to be called Emmanuel, which means God is with us. Those who seek Him and believe sa puso natin na siya po ay naparito to rescue us, to save us, to heal us, and He made a way papunta sa Ama. Di po ba, that was cause for a great joy. Yun po yung nagbigay sa atin ng kagalakan. Because Jesus came, siya po ay nagkatawang tao, kinuha po yung ating mga kasalanan, inalis po tayo sa hatol of guilty to not guilty. Di po ba good news po yun para sa atin? Di po ba kagalakan po yun sa bawat isa? Na tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay because of Jesus Christ nung siya po ay naparito sa mundong ito. When Jesus died on the cross, yung veil, yung temple was torn. It symbolized na nawala na po yung harang at yung separation natin between God and man, si Jesus na po ang naging kaparaanan. And those who place their trust sa ating Panginoon, those who place their life sa ating Diyos, ay pinatawad ng ating Panginoon, and we inherit eternal life. John 3:16. This is cause for a great joy. Ito po yung kagalakan na meron po tayo. And yun po ang reason ng panahon po na ito, yung joy na na-experience natin because of Jesus Christ. This is Christ of Christmas. Hindi man extravagant yung kanyang kapanganakan, but gives us and cause us for an exceeding and true joy. Alam niyo po ba yung popular Christmas song na Joy to the World? Joy to the World. Ito po ay sinulat ni Isaac Watts and celebrates the joyful occasion of the Lord's coming. Sabi po sa kwento, yung lyrics po na yon were never intended para po sa Christmas song. Yun po ay poem. Yun po ay isinulat. Yun po ay tula na isinulat ni Watts based dun sa Psalms 98, kung saan ang pinatutungkulan po talaga nun is yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, yung second coming of the Lord. Sabi nga sa verse 9, who comes to judge the earth. Jesus' purpose sa kanyang pagparito is not to judge us, but to save. So Jesus brought joy to the world sa una niyang pagpunta dito sa lupa bilang isang baby, and He will still bring joy to the world sa kanyang muling pagbabalik, reign as a king, and siya po yung mangunguna sa ating mundo. So although ang ating earthly life may be filled with troubles, pero meron tayong pag-asa. Kasi alam natin, Jesus came the first time ready na siya po ay maging handog sa ating mga pagkakasala, maging kabayaran sa ating mga pagkakasala. And He is also ready to come the second time. We can sing talaga with conviction that joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. So praise God, amen? And today, let me ask you honestly, yan din po ba yung nararanasan natin this season? Probably yes. No, tayo nararanasan natin yung joy, nararanasan natin yung kagalakan. But obviously, or some of us, yung totoo, hindi naman po lahat tayo ay meron pong joy. For some na narito po sa umagang ito, merong mga personal problems that keeping us from experiencing the joy of this season. Para sa iba, isa na namang crisis after another crisis ang na-experience natin. Sa iba ay napakahirap na maging holly-jolly Christmas. And today, may ilan lamang po kong katanungan na pwede po natin i-reflect in seeking our joy, in seeking the true joy.
the news about the Savior, it brings great joy because ito po ay good news po para sa atin. And habang tayo po ay nagsasaliksik sa totoong kagalakan, I believe importante po yan sa atin because we cannot find joy kung hindi po ang Lord yung ating nasa mindset. Because yung kasagutan sa kagalakan ay hindi po matatagpuan sa mundong ito. Kahit kailan hindi po natin matatagpuan yung kagalakan dito sa mundong ito, pero ibinigay po ng Diyos yung kagalakan para po sa mga taong totoong nagsasaliksik at totoong naghahanap po sa Kanya. Katulad na lang po ng Magi sa Matthew 2, ang mga Magi po, they want to honor Him with gifts sa kanilang journey, following the star. From this attitude ng mga wise men, yung kanilang naging journey, we see paano nga ba natin ma-raise yung level of joy in this season. Meron lamang po ako mga question that we can meditate, that we can reflect from this story in seeking the true joy. Sabi po, una po, ano po ba yung ating hinahanap? What do you seek? Ano nga ba yung hinahanap natin sa totoong kagalakan? Lalo-lalo na sa panahon po na ito. Ito po para sa atin, no, naramdaman na po ba natin na parang unti-unti yung Christmas feels sa panahon ngayon, parang hindi na ganun karamdam compare nung mga bata-bata pa tayo. Christmas used to be exciting noon, di ba? Noong mga bata-bata pa tayo, siguro some of us, ito yung nafe-feel natin eh. Ako po, isa po sa mga, lagi ko pong naaalala nung ako po ay bata pa, is yung naranasan po namin mangaroling ng mga pinsan ko. Ayan na, mangangaroling kami, siguro mga 10 kami, o 8, siguro 8. Tapos yung paghahatian namin ay 3 pesos. Ganun po kasaya kasi bibilangin namin, hahatiin namin until dun sa pinakamaliit na cents. Ayan, hahatiin po namin yan. Pero alam niyo sa panahon ngayon, hindi na pwedeng mangaroling. Pag inabot na ang bata sa gabi, delikado na, no? At saka hindi na daw pangaroling, GCash na. And hindi na po ganun kumbaga hindi na ganun ka-exciting sa panahon na yun. Kaya yung excitement natin on Christmas Day, sa panahon noon, dahil sa wakas, makakakain na tayo ng spaghetti na may konting ketchup, ng maraming hotdog. Salad on Christmas Day. Kasi noon parang hindi pa natin ganun kaya, di ba? Parang special occasion lang ang spaghetti sa panahon natin. O ako lang. Those are simple things. Those are very simple things. Pero ang saya. Ang saya kumpleto. Iba yung joy natin. Iba yung agawan natin sa pagkain. Parang ako lang. Iba yung joy ng bawat isa na makatanggap ng mga regalo. Ngayon, kapag nakatanggap ang bata ng regalo, Ma'am, eto lang. Iba po yung joy natin noon, ano? But as time goes by, parang habang nagkakaedad na tayo, kahit blessed na tayo sa maraming bagay, kaya na natin kumain, kaya na natin mag-spaghetti kahit hindi Christmas. Kaya na natin mag fruit salad kahit hindi Christmas. We are blessed with so many things sa maraming bagay. Pero minsan, mapapansin natin that we put more and effort na piliin na maging joyful kahit na tayo po ay blessed. Parang for some reason, parang hindi po tayo satisfied. Parang for some reason, hindi kumpleto. Compare noon na ang simple lang ng buhay pero masaya. And alam niyo po, isang bagay lang po yung gusto natin makita as we reflect, as we go mature. Your level of joy at Christmas is directly to what we seek. Ano nga ba talaga yung totoong sinasaliksik natin for us to experience joy? What do we seek to find the joy? Ang mga Magi po, it shows us how to increase our level of joy sa panahon na yon by looking at the right thing. Ano po nga po ba yung hinahanap nila? Sabi po sa Matthew 2:2, where is the newborn King of the Jews? Ang hinahanap po nila ay ang ating Panginoong Jesus. Ang Pasko po para sa kanila ay isang pagkakataon para po sambahin ang hari at ang ating tagapagligtas. Ito po yung totoong kagalakan.
Hanapin po ang ating Panginoon sa ating mga buhay to seek Him and to worship Him. Bilang mananampalataya, ang totoong joy po this Christmas is an experience of worship, yung fresh and true worship kung sino po ang Diyos sa ating mga buhay. And thank Him for all the things that He done to our life and sa mga bagay din po na ibinigay niya po sa atin. Kaya nga po, we are to rejoice. Primarily because kung sino po siya. Sabi po sa Psalms 100 verse 1 to 3, these Psalms ay meron pong 3 commandments ang ating Panginoon. And ang bawat isa is to encourage us to rejoice. Sabi po, shout with joy to the Lord, worship the Lord with gladness, and acknowledge that the Lord is good. Bakit kailangan natin mag-rejoice? Una, we know that He is Yahweh. We know that He is our God. Siya ang nagligtas, Siya ang nagbigay ng buhay, Siya ang nagpala, Siya ang nagbigay ng lahat ng mga pagpapala na meron tayo. Siya ang lahat, Siya ang source of everything sa buhay po natin. Siya ang ating karunungan. Siya po ang nagbe-bless sa atin. Lahat ng meron po tayo ay nagmula sa Panginoon. And Siya po ay ang ating Panginoon. We are His people and He is our good shepherd. Hindi po magbabago that He is our God kung sino po siya. Ang primary source ng kagalakan is that God revealed His character kung sino nga po ba siya, and to seek Him as our delight. Ang Diyos po ay mabuti. He is so loving. He is so merciful sa buhay natin. And that love will never end. Ang Diyos po ay faithful. Meron po bang mga pangako ang Diyos na hindi tinupad sa ating mga buhay? Marahil meron pa po. Pero alam natin, meron tayong hope sa perfect plan at perfect purpose ng Diyos sa ating mga buhay. At yun po ay magpapatuloy sa lahat po ng panahon. Siya po ay mananatiling mabuti at mapagmahal na Diyos, lumipas man po yung maraming panahon. Kaya po yung noon at ngayon, wala pong pinagkaiba naman talaga yon. Ang nagkaiba lang po is ano nga ba talaga yung ating focus? Ano nga ba talaga yung totoo nating sinasaliksik? Kasi kahit simple lang yung buhay natin, kung tayo po ay marunong magpasalamat sa Diyos, it gives joy sa atin. At kung ngayon na marami tayong blessings, pero hindi naman tayo joyful dahil hindi focus sa kung ano po yung totoong hinahanap natin, wala po yung joy. Pero kung sa lahat ng pagkakataon, we are joyful, we are thankful sa Panginoon, we experience that true joy. Amen? Siguro yung iba po sa atin, iniisip, ang hirap magalak kung nasa gitna ka ng crisis eh. Ang hirap magalak, Pastora, ang hirap magalak kapag nasa gitna ka ng mga pagsubok. Ang hirap magkaroon ng joy kapag nasa gitna ka ng karamdaman. Ang hirap magkaroon ng joy kapag nasa loob ka ng maraming mga pagkukulang or merong mga relationship na hindi pa naaayos. Pero alam mo, sabi po, ang encouragement po ng Romans 5:3-5, we can rejoice too, that when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how clearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. The love of God will never ever disappoint us, even po tayo po ay nasa middle ng crisis. Hindi po tayo mabibigo sa pag-asa natin sa ating Panginoon kung siya po ay totoong hinahanap natin. Sa mundong ito, ang lahat po ng bagay, hindi po natin maaasahan. Ang tao nagbabago. Lalo kapag tayo po ay may mga pinagdadaanan, wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating Panginoon lang. Sa panahon ng negatibo, ang totoo po talagang nananalo ay yung mga taong pinipili na magalak sa presensya ng ating Panginoon. Sila po talaga yung totoong nananalo sa buhay. Ang totoong natatalo sa buhay, yung mga taong nagdedwell dun sa kanilang mga problema, nagdedwell dun sa kanilang mga battles.
daling sabihin siguro na pero minsan ang hirap gawin. Pero by the grace of God, yan po ay mapagtatagumpayan natin. And if you want to win in our crisis, ang gusto lang pong sabihin ng ating Panginoon is to let's choose na tayo po ay magsaliksik sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung magbibigay at magdadala sa atin sa kapayapaan at kagalakan if we are seeking Him sa buhay po natin. Because we live by faith and not by our feelings. We live by faith and not by sight, not in our crisis. And seeking Him and rejoicing Him brings victory sa buhay po natin. And ang purpose ng Diyos kung bakit siya naparito, hindi po para naman gawing flawless ang buhay 'Di ba? Pero yung trials na meron po tayo are intended for us na hanapin po ang ating Panginoon. Sabi nga ni Nehemiah kung saan after the captivity, nung sila po ay na-exile, nalungkot po yung mga tao nung pagbalik nila sa Jerusalem Pero alam niyo po, ang encouragement po ni Nehemiah sa mga taong nakaranas po ng disappointment and ng trials. Sabi po niya, in Nehemiah ay 8:10, for the joy of the Lord is your strength. Yung kagalakan po na saliksikin ng Diyos, yun po ang totoong kalakasan natin. Yung joy na matatagpuan sa Diyos, yun po ang totoong kalakasan natin na magpatuloy sa ating mga buhay. Amen? Pangalawa po is where do you look? The level of joy directly related kung saan nga ba natin ito hinahanap. Ang una, ano nga ba yung sinasaliksik natin? Pangalawa, saan nga ba natin hinahanap yung kagalakan natin? Nakita natin yan from the Magi, na nandun po sila sa wrong and right places para po hanapin yung hari. They started looking in the wrong place. Hinanap po nila yung ating Panginoon in their own reasoning. Siguro yung iniisip nila, pumunta sila sa lugar kung saan naandun ang hari. Kasi hari yung ipapanganak, syempre sa palasyo. Pero kung nakita natin na yung place ni Herod ay hindi po yun yung tamang lugar para hanapin siya. And kaya nalaman ni Herod at napahamak po yung mga bata, 2 years old pababa. Kaya ito po another reflection sa atin yan Where do we look for our joy? Sa totoo lang, tayo din tempted na hanapin yung joy sa buhay po natin. And sometimes, hinahanap po natin in the wrong places. Akala natin kung ano yung nakukuha, kung ano yung naibibigay natin sa ibang bagay maliban sa Diyos, ito yung magbibigay ng satisfaction. We imagine na kapag ang kagalakan natin is nasa tao, o nasa ibang bagay, nasa material na bagay, lahat maliban sa Diyos, lahat ng bagay na to, it can easily disappoint us. If you are looking to these things for joy, ang maiiwan lang po sa atin is feeling of sorrow and feeling of unsatisfied. Lalo-lalo na kapag dito po tayo sa mundo nakatingin. Pero katulad po ng reflection na makikita natin sa kwento, ang mga Magi po, they look in the right place kung saan tiningnan po nila ang pangako ng ating Panginoon by the prophecy. At dun sa pagsunod nila sa star, hindi po yun total loss para sa kanila. Nakita nila na ang dapat tingnan is kung ano nga ba yung sinabi at sinulat ng propesiya. And right now, ano nga po ba yung focus natin sa ating mga buhay? Saan po ba natin hinahanap yung ating kagalakan? Saan nga po ba natin hinahanap yung ating satisfaction? Where is our joy? Naisip na po ba, o may mga pagkakataon po ba naiisip natin, kung meron lang akong ganitong bagay, I would be happy. Kung meron lang akong maraming pera, I would be happy. Kung meron lang akong magandang ride, I would be happy. Kung meron lang akong bagong iPhone, kung meron lang akong maayos na trabaho, maayos na katrabaho, siguro masaya ako ngayon. Kung meron lang akong masayang pamilya, siguro masaya ako ngayon. Kung ganito lang sana ang mga anak ko, kung ganito lang sana yung magulang ko, kung ganito lang sana ang pamilya ko, siguro masaya ako. Alam niyo po sa mundo, ang mga tao, iniisip nila, the more money, the more material asset, the better family situation, yun ang masasabi nilang happy. Bida ang saya. Pero iba po ang sinasabi ng Biblia. It tells us that that is not our case, that we find our greatest joy
walang iba kung hindi sa ating Panginoon lamang. Kaya alam niyo po yung series natin na Christ of Christmas. Ito yung katanungan sa atin where do you find your identity? Where do you find your security? Where do you find your joy? Alam natin that we cannot find our joy sa money, sa possession, sa job, sa mga tao, sa paligid natin, sa relationship na meron tayo sa paligid natin. Kasi nakita nga natin yun foolishness. Sabi ng Bible, foolishness, kamangmangan sa isang tao when we trust in money or possessions for security. Sabi po yun ng Biblia, kamangmangan. Sabi nga po sa Matthew 6:19, don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Pero saan daw dapat natin hanapin o tingnan yung ating kagalakan? Sabi po, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt and where thieves do not break through nor steal. Treasures in heaven will never be taken away. Hindi po yan mananakaw sa atin. Yung mga bagay po na meron po tayo, yung pag-asa po na meron po tayo sa Panginoon, yung kagalakan po na meron po tayo sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, no thieves, no moths na makapag-aalis sa atin sa kagalakan na makasama ang Diyos in His presence. Hindi po mananakaw ng kahit anong bagay yung joy na kapag tayo po ay nasa Panginoon at pinipili natin yung presence ng ating Panginoon. And yun po yung encouragement sa atin sa araw po na ito. No? When we trust God, nauunawaan natin yung kanyang mga pangako. Hindi po niya pinangako sa buhay po natin yung isang easy life. Hindi niya po sinabi sa atin na, magiging flawless ang buhay mo kapag pinili mo ako. Pero, ang pangako niya sa atin na kahit meron kang hardship, na kahit meron kang mga pagsubok, kahit nasa gitna ka ng mga trials, hindi yan magiging hadlang para hindi mo ma-experience ang totoong kagalakan. Dahil ang totoong kagalakan is nothing will separate you from His love. Ang totoong kagalakan is that He will bring us yung kanyang sarili sa palapit sa Kanya. And yung totoong kagalakan is kapag dumating ang ating Panginoon, He will wipe every tear from our eyes. So, saan nga ba tayo nagre-rejoice sa mga oras na ito? Where do we look our joy? To the identity, gusto ko lang po i-encourage ang bawat isa na kung titingnan po natin yung season na to, where do we look? Unang-una, sa identity and security na ibinigay ng Diyos para sa atin. Pangalawa, yung character na inireveal niya po sa buhay po natin, that He is loving, He is forgiving, He is our God. And pangatlo, dun sa eternity ng kagalakan na inoffer ng ating Panginoong Jesus. And alam niyo po yung eternity of joy sa atin, ito lang yung only alternative dun sa eternal suffering na dapat na na-experience natin. But because of Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng eternity of joy sa presensya ng ating Panginoon. And dito po ako magtatapos. Ano nga po ba yung totoong kagalakan sa season na to? Yung mga regalo, yung mga holiday break, yung maraming pera. But more than anything, hindi po kayang ikumpara ng kahit anong bagay yung malaman natin that Jesus came to this earth born in virgin birth, so that yung kanyang purpose na kung sino man ang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is Christ of Christmas. This is the season of joy in the presence of our God. In the presence of our God. And sabi nga po sa Psalms 23, this week po, lagi ko pong minemeditate yung Psalms 23. Sabi po doon, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Jesus Christ, character, He is our Emmanuel, that God is with us. And yung kanyang kapanganakan, nagbigay po ng kagalakan, hindi lamang po sa panahon na yon, pero sa lahat po ng generation, ibinigay niya po yung joy na yon. He gives us great joy now. Praise God, kasi eternal. Ito po yung gusto ko pong bigyan po ng diin ngayong araw na to. Eternal life gives us joy. Yung eternal life,
na ibinigay, yung purpose ng Diyos kung bakit siya naparito is to give us eternal life. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay merong eternal life. At yung eternal life na yon is kasama siya habang buhay. Wala nang katapusan. He gives us joy eternally. Yung joy na meron tayo ngayon, pahapyaw pa lang yan. Kasi yung joy na ma-experience natin sa presence po niya, balang araw, yun po yung magbibigay ng eternal life. Yun po yung gusto nating i-point out this Christmas, that the great joy comes from Jesus. And yung eternal joy ay hindi lamang po pansamantala. Dahil yung eternal joy ay eternal. It for eternity. At yung kanyang promises sa atin, yung kanyang mga pangako naman, na habang tayo narito, yung pangako niya na pwede natin panghawakan, that come to me and I will give you rest, I will give you fulfillment, I will give you accomplishment, I will provide all your needs, I will give you an eternal inheritance, and only in God's presence, there is fullness of joy. God is with us. There is fullness of joy in God's presence. And as we celebrate, hindi lamang po sa season ng December, but every day, ito po yung great reminder sa atin that He will turn our joy, at He will turn our sorrow, our mourning into dancing. He will turn all our disappointment into joy. Hindi man tayo exempted sa mga pagsubok, hindi man tayo exempted sa mga kahinaan, sa lahat ng mga pangangailangan, but Christ of Christmas came so that you will have of what is more valuable, na hindi po kayang mabili ng kahit ano. Wala nang pong iba kung hindi ang ating tagapagligtas na nagkatawang tao, na matay, na buhay. Jesus is our greatest gift in our life. Joy of the Lord is our strength, the joy of our salvation, so that we may find life in abundance. This is the path to genuine joy. Jesus Christ, our joy in all of our seasons. In seasons of valleys, in seasons of mountains, ang bibinigay po na kagalakan ng ating Panginoon in every season of our life. And ito po yung promise ng Lord, that He will turn our sadness into joy and eternal joy. So where is our joy this season? Pwede po ba tayong tumayo at pasalamatan natin ang ating Lord? Lord, thank you, God. Thank you, Lord. Sa mundong ito, Panginoon, ay ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak so that we will experience, Panginoon, the eternal joy in your presence. Lord, sa season po na ito, ang panalangin po namin, Panginoon, ay maranasan po namin, O God, ang totoong kagalakan sa presensya mo lamang, O God. Lord, that in your presence there is fullness of joy. In your presence, Lord, there is fullness of hope. In your presence, Lord, there is peace. There is love. There is healing, O God. And Lord, yan po yung aming reflection this Christmas. Lord, na ikaw po ang aming focus, ikaw po ang aming tinitingnan. At kung meron mang mga pagkakataon sa mga oras na ito, Panginoon, nakakaranas ng kahinaan, nakakaranas ng mga pagsubok, nakakaranas ng mga karamdaman na nag-hinder sa amin, Panginoon, to experience joy. Lord, ang panalangin po namin, Panginoon, na ipakita mo po sa amin that the true joy in finding you and in seeking you with all of our heart ay makikita po namin, Panginoon, that you are our great joy. Lord, ikaw pong siyang patuloy na magpala. Pwede niyo po ba natin taas ang ating mga kamay? And let us surrender our life to God. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin. Lord, salamat po sa iyong mga pangako, Panginoon, that if we will seek you with all of our heart, O God, ay matatagpuan po namin, Panginoon, ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan. Lord, ingatan mo po ang iyong mga anak sa linggong ito as we celebrate, Lord, our season of joy, this season of Christmas, O God. Lord, ipaalala mo po sa amin parati, Panginoon, na ikaw po ang
siyang tanging dahilan ng aming kagalakan. At ikaw pong siyang patuloy na mag-bless sa iyong mga anak. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa panibagong linggong ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, at pagalingin mo rin po kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman. Lord, baguhin mo po, Panginoon, ang aming mga puso, at ikaw pong siyang patuloy naming hanapin. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak at ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na linggo na merong kagalakan. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, at ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay. Ibalik mo po kami, Panginoon, ng merong pong panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo. We thank you, Lord, and we glorify your name, we magnify your name, and we lift your name high. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.